kaya no lahat. Pero meron ako nakita sa news na hindi niya talaga kaya. No, hindi niya kaya talaga. So, hindi rin siya nagbaba. So, ano ginawa niya? Nag-maintain siya ng presyo? Oo, pero tingin ko baka, hindi ko nakita ko ano yung binenta niya, pero tingin ko yun yung mga premium. Mukhang hindi siya nagbenta ng well-milled. Saka regular meal. Oo. Kasi hindi man covered si premium eh. Diba? Yung ibang klase naman ng bigas hindi sakop sa executive order ng Pangulo. Yes. Na nagpapatupad ng price cap. Yes. Ang tanong natin, nahirapan ba yung mga kababayan natin ngayong araw na to? Yung consumer? Oo, na bumili. O makahanap ng well-milled na 41 at 45. Nahirapan ba sila? Kasi ganito, partner. Oo. Kung halimbawang yung iba, kasi sabi nila, ubusin na lang nila yung mga regular sa well-milled nila, di ba, kagabi. Ay kung ganun, magpapahinga na lang, di ba? Hindi na muna magtitinda. Parang imaginary price lang yun eh. For wet market supplier and vendor Shane, it's quite impossible to abide by the price cap for rice. Starting Tuesday, a price ceiling of 41 pesos will be enforced nationwide for regular milled rice, 45 pesos for well-milled. Shane says she allocates at least 2,400 pesos for every 50 kilos of rice as capital. That's equivalent to 48 pesos per kilo without their markup cost yet. Parang nagpapanik na rin kaming mga negosyante. Kailangan may mabenta kaming 41 and 45. But the thing is, saan kami kukuha nun? Sa 20 pesos pa nga lang na pinangako, inaaway na kami pagdating sa palengke. Retailers Rodel and Belen are only making 1 peso for every kilo of rice. They appeal to the government to give them at least 1 month to sell all their stocks bought at higher prices. Pero dapat sa mga rice mill kung saan kami kumukuha, may mababang presyo na. Hindi dapat talaga sa amin dapat biglang ibababa. Kung wala siyang supply partner, mapipilitan yung mga kababayan natin bumili ng premium. Na mas mahal. Oo, tama. Diba? Yun yung isa sa mga effect nun. So ngayon, partner, yung nakita ko kasi sa news, parang bumili pa rin siya ng worth 50 plus. Kasi wala nga regular. Or wala yung sinasabing 41 and 45. Partner. So, anong gagawin dyan ng gobyerno? Yun nga. Ito nga, partner. Alamin nila na may hoarding. Oo nga, di ba? Di ba? Kasi, siyempre, kung walang makikita na well-milled na bigas na sa halagang 41 at 45, nasaan ang mga bigas na ito? Yes, nasaan na sila, di ba? So, ngayon, sisilipin nila yan, yung mga rice retailers. Yung isa pala nakita ko sa news, partner, pinakita niya pa dun sa reporter na ito kasi yung presyo. Ito yung resibo ng binili ko eh. Na well-milled. Oo. So, paano ko ito ibababa? Ito yung binili ko, parang ang bili yata niya is 50. 50 na or 51 na yata per kilo. Yun yung kanyang puhunan. Yes. So, hindi niya talaga kayang ibaba. Diba? May resibo siya eh. Ikukulong mo ba yun? Hindi, diba? Yun, partner. So actually... Kaya tama mo, partner. Kaysa sa malulugi ako, ang gagawin ko, itatago ko muna yun. Sabi nga nila, isasaing na lang nila, di ba? Oo. Hindi ko na i-display yun. Kakainin ko na lang. Oo. Diba? Kasi kaysa malulugi ako. Actually, tignan ko talaga, partner. Sabi ko, talagang titignan ko yung... aralin ko ano ba yung Executive Order number 39. Inaral ko yung iba mga words na ginamit, partner. So, tinitignan ko nga, tama ba na ito ang ipa-implement? Tama ba na ito ang ipinayo kay PBBM? Diba? Or tama ba ito ang kinilang unang ginawang solusyon? Yes. Dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na yung siyang simpleng Juan de la Cruz parang hindi na niya kaya eh. Tumataas talaga. Nung bandang parang bigas. Bandang July, partner, parang nandiyan na yung nag-research kasi ako, partner. Yung tawag dito, the fear na aakyat yung presyo. Nandun na eh. Parang may premonition aakyat siya. Not because of the hoarding actually, parang hindi siya yung pinaka-main issue eh. Ang pinaka-main issue is may tight supply. Kulang. Correct. Kulang yung supply. So, sinabi din naman ng USEC, no? Ng DA. At that time, no, partner, na parang yung supply na lang is up to 39 days. Na supposed to be 60 days. Yung buffer stock natin. So, sabi nga nila, kung ganyan na lang,
ang magiging buffer stock natin mukhang kukulangin for the next quarter, partner. So, kasi sa October pa daw magiging anihan dyan, partner. Yes, oo. No. So, yun nga, partner. So, in other words, gusto ko kasi malaman, even before, sinabi naman ni Pangulong Marcos na, di ba, they are monitoring. Especially, minomonitor daw nila yung farm gate price. So, kasi, tumataas. Okay. So, farm gate price ito, partner. So, hindi pa nila masyado napapansin o pinibigyan pansin yung about the hoarding or smuggling. Pero syempre, issue pa rin yan, partner. So, ang tanong natin, kasi base dito sa Executive Order number 39, partner, sinabi dito na may steady supply tayo of rice. Ayan, whereas, despite the steady supply of rice, the DA and DTI have also reported that widespread practice of alleged illegal price manipulation. So, ang tanong natin, kung bandang July at first week ng August, nagkakaproblema tayo at sinasabi natin may tight supply. Ano ba ang naging cost talaga para paggawa ng Executive Order number 39? Yung dahil ba sa price manipulation? This is a temporary measure. The rice supply will be coming in the second week of September. Nandyan na yung ani ng Pilipinas, nandyan na yung importation natin. Wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at maibabalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo. Sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po, sa aking pag-iisip, ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya, ay nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. So ano ba talaga ang dahilan ng pag-akyat ng presyo ng bigas? Ito ba ay dahil sa mga hoarders lamang na sinasabi ninyo? O dahil sa kakulangan talaga sa supply ng bigas, katulad ng mga naibalita noon? Pero hindi nyo naman ito sinasabi sa ngayon. Ang sinasabi nyo ay may steady supply ng bigas. Taliwas sa sinasabi naman ng report ng DA. So ano ba talagang estado ng supply ng bigas natin sa ngayon? So kaya ang tanong ko, tama ba na ito? Kasi totoo ba ngayon na nagkakaroon ng price manipulation kung samantalang yung mga dealer, yung nasa association ng rice partner, ng group ng nagdi-deal ng rice partner. Sinasabi nila na talagang medyo mahal, partner. Ang presyo ng rice per kilo. So, doon pa lang hindi talaga kikita, 'di ba? So, saka kung iniisip na nila na i-increase ito because medyo kulang ang supply. Ang iniisip ko kasi bakit yung mga retailer ang naiipit sa ngayon, partner. Okay, ang sabi kasi dito sa Executive number 39. Okay ito unang-una, sabi niya, 'di ba, may rice manipulation nga daw, 'di ba? Tapos merong mga problema sa Russia-Ukraine conflict, 'di ba, sabi niya. Tapos meron pang India's ban on rice exportation, nagkosto ng pagkulang, partner . And sabi niya, eto pa. Yung unpredictability of oil prices in the world market, among others, have caused an alarming increase in the retail prices of this basic necessity. So in other words, partner, hindi lang talaga hoarding. Yung pinag-uusapan natin dito. So, yung pagtaas ng presyo is may ibang cost according to them, 'di ba? Kasi nga yung Russia-Ukraine, tapos yung oil, yung fuel, price ng fuel. Kumbaga parang sama-sama na lahat. Yung rito dahilan kung bakit sumipa ng ganito kataas yung presyo. So kung ito yung ibang mga reasons, bakit nga natin iipitin si retailer kung nabili nga nila ng mahal? 'Di ba?
kung mahal nila nabili at that time, kasi nga, di ba parang nabigla sila eh. Kasi yung mga organization regarding this, rice selling and dealing partner, hindi yata sila na-consult. Kasi di ba sabi lang ni Asek Uvero, meron silang computation. So, syempre, yung iba umaalma. Siguro, iba yung computation mo, iba naman yung nasa ground. Iba naman yung nangyayari kung ano talaga yung presyuhan dyan, di ba? Ano yung pinakasitwasyon nila? Oo, hindi pwedeng ano lang. Hindi pwedeng, compute lang tayo, tapos sabihin nyo ang presyo, 41 to 45. Di ba? Ito pa, di ba, parang nagkaroon din ng problema, partner. Nung bumibili tayo sa Vietnam ng rice, nung una yatang offer, kahit may down payment na, medyo mura. Pero since nagkakakulangan nga ng supply ng bigas, nag-iba yung presyo sa Vietnam. So wala sila magawa kasi yun yung may down payment na, partner. So in other words, partner, mahal, dahil because of that, nagiging mahal din, partner. Hindi lang local ang mahal na presyo ng bigas, hindi lang sa local. Mas mahal pa nga daw yung imported. No? Ang sabi nila dito, yung imported na rice is mas mahal pa as compared sa local rice. Okay. So pag ganun, partner, sabi nga natin, kung talagang nag-i-increase siya, ano ang dahilan bakit may executive order number 39? Pangpalubag loob ba to? Diba, partner? Ito isipin nyo mga kayubi dito sa executive order number 39, kapag lumabag, diba, parang paparusahan kasi syempre parang price manipulation, diba, hoarding and everything. Unang-una sabi nila, ang problema dito, hindi naman nila binabanggit na yung rice retailer ang may problema eh. Ang binabanggit nila dito, ang may problema is sa trader. Okay. Saka sa hoarder, sa cartel. Okay. Eh, partner, sige, analyze natin yan. Sige. Wow. Okay. Kung trader ang pag-uusapan natin, partner, bakit retailer ang pinapababa nila ng presyo, ba't hindi nila habulin si trader? Correct. Sa yan. Okay? Yung hoarder, partner, unang-una, may confidential funds ang OP. Definitely, di ba? Presidente ka, you're part of the DA. Also, head ka pa ng DA. Dapat medyo naaamoy-amoy nyo na kung totoong may hoarding. Or sino yung hoarder. Kasi partner, bakit mo isipin dapat alam nila? Di ba? Yung nag-i-import ng rice, alam nila Pinapayagan nila kung sino ina-approve nila na nag-import. So, kung ito lang ang nag-i-import, Bureau of Customs, alam nyo na kung sino. Di ba? Alam nyo na kung sino. Kaya, paanong lalabas yan? Papuntang warehouse, magbabiyahe pa, partner. Dito pa lang, hindi nyo nasilip, partner. Bulto-bulto to, ha? Hindi to parang diamond na singsing, na maliit, na pwede nga itagot, mailagay kung saan-saan. Bulto-bulto tong bigas. Tapos ngayon, magpapamalita kayo, magkakaroon ng news, ng raid ng isang warehouse, dahil mukhang smuggled yung bigas, partner. Diba? Ang sa akin lang, partner, right from the start, dapat alam nyo na yan Hindi naman, hindi ito natatago. Kita. Okay. So, halimbawang nakalusot man, partner, so doon na tayo, smuggler, dapat alam mo na Tribute na. So, alam mo ngayon kung ilan ang in-order. Kasi nakadetali yan. Itong nag-import, alam mo naman kung saan ang dating yan, kung sino ang binentahan yan, kung saan pupunta yan. Matitrace mo rin yan. So, kung ito, halimbawa, ilang metric ton ang nawawala, partner. Matitrace mo kung kanino nila dineliver yan. Diba? Kung saan nawawala. So, alam nyo din kung sino yung mga hoarder. Diba? So, in other words, kung alam nyo naman ito, bakit gagawa tayo ng Executive Order number 39? Magkakaroon ng price ceiling when in fact, dapat noon nyo pa na-solve. Yun lang yung sa akin. Tapos ngayon, hirap na hirap yung mga rice retailer na mag-adjust. Samantala, ang mahal ng pagkakabili nila. So, yun, di ba? So, ito pa, partner, di ba? Sabi, ang daming solusyon na binigay dito, pero parang hindi nasunod. Ang ironic for me, partner, paparusahan natin yung rice retailer pag hindi tumupad, tapos bibigyan mo ng ayuda. Alam mo yun? Nadinig mo ba yun? Yeah. Kanina, in-interview ko kanina, partner, si DSWD Secretary Gatchalian. Tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. Naunawaan namin
kaagad. Mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit. Dahil sila ay bumili ng mahal na bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong. Mm-hmm. Alam mo yun? Nadinig mo ba yun? Yeah. Kanina, in-interview ko kanina, partner, si DSWD Secretary Gatchalian. So, mag-a-assess si DTI. Okay, sa bawat palengke. Okay, kung sino ang mga kwalipikado sa 15,000 na subsidiya from the DSWD. Okay, so hindi nila muna ito ibibigay ngayon kasi gagawa pa nga ng assessment, partner. Kukumputin pa nila. Oo, at kung sino talaga ang mga karapat-dapat o yung kwalipikado na makakatanggap. So, sa buong hanggang kailan ba ito ililip? Hanggang kailan ba ipapatupad yung executive order? Kasi sinasabi ng gobyerno, by October, abay makakaroon na ng anihan dyan. So, ibig sabihin, hanggang Oktubre pa ito. Hindi natin alam kung hanggang katapusan. Sapat ba yun yung 50,000? 15. Temporary yung executive order 39. Temporary. Oo nga, partner. And indefinite. So yun yung mahirap, yung indefinite eh. Kung diba? Hanggang kailan yan. Hanggang kailan. Oo. Ito lang sa akin, partner. Kahit hindi ako mathematician, actually gulong-gulo talaga ako sa iniisip nilang solusyon. Itatap mo tong taong to, retailer, mali ka, huhulihin ka namin. Kasi may police enforcement eh, kailangan eh. Oo. Hulihin ka namin. Pero bibigyan kita ng ayuda kasi nalugi ka. Oo. For me, it's so ironic, partner. Una, may 2 billion pala tayong pera. Di ba? Bakit na lang, instead na paikutin nyo yung issue, bakit hindi na lang gamitin yung 2 billion, government to government, Pilipinas to Vietnam, kung anumang country ang saan tayo mag-import, para diretso. Wala nang trader, wala nang iikutan. Kasi pag may trader pa yan, may private companies pa yan, partner, mapapamali kasi may patong na siya. Correct. So, government to government, partner. Total, nasa emergency tayo. Sinasabi naman nila, nandito sa Executive Order number 39. So, kung government to government tayo, partner, tapos samahan mo pa ng logistics ng gobyerno, diba, i-deliver niya lahat sa kadiwa. Dapat, ang kadiwa, in each city meron. Diba, para dun bibili. So, bakit pa nyo papaikutin yung pera? Diba? For me, bakit nyo papaikutin pa yung pera ni hindi mo naman alam kung lahat siya maaayudahan? Sabi mo nga, hindi lahat. Paano yung hindi na-qualify doon sa definition ni Secretary? Para sa pagbibigay ng ayuda. So, isasara ba niya muna yung tindahan niya kasi di nyo naman siya aayudahan? Which is yung iba ngayon, yan ang ginagawa ng partner. Sinasara na nila. Kasi hindi na nga kaya. Hindi kaya. Oo. Hindi sa akin, di ba, partner? Bakit mo pa hahawakan yung pera, bibigay mo sa tao isa-isa, ni hindi mo... Hindi ko sabing corrupt sila, partner. Pero it can be a subject of corruption. Di ba? Nagkakaroon ng... It opens the gate for corruption. Kasi hindi mo... Partner, nung panahon lang ng pandemic, ang daming ayudang pera, pero hindi naman lahat nakatanggap. Sabi ko nga, partner, kasi nakaroon din yung dati, partner, ng ng pagtaas sa presyo ng bigas. So, ang ginawa ni PGMA, naglagay siya ng mga bigas ang bayan, partner, na mura. Okay?
So, yung pagbebenta ng bigas. Oo. Bawat barangay, yung iba nga mismo sa inilagay nila sa barangay hall Oh, di ba? Mas sa madali. barangay hall. Pagkatapos, bawat pamilya, meron lamang limitasyon sa pagbili. Araw-araw. Okay? At least araw-araw. Araw-araw. Diba? Araw-araw, partner. Oo. So, yun ay partner, kahit papano. Di ba? Nagkaroon na, sabihin mo man, na hindi yun pang matagalan, pero habang hindi kaya ng bawat Pilipino na bumili ng mataas na presyo ng bigas, so, ang gobyerno nandyan. Oo. Through NFA. Kakaso nga lang ang NFA, iniba yung mandato nila ngayon, partner Oo. Wala, partner. Oo. Nawalan sila ng power. Oo. Nawalan sila pati pagmamonitor, partner. Nawalan Bang-first tag na sila para partner Isa yan sa nagiging problema, partner. Oo. Ng abuso. Kasi parang wala na masyado nagmo-monitor. Correct. Kaya nga sabi, partner, alam mo ba, na tinutulan pala yung Rice Tarification Act. Kasi isa ito sa nagtanggal sa NFA para sila yung mag-import Kasi ginawa na lahat sa private di ba? Hindi na kasama yung gobyerno. Tinutulan pala ito ni Secretary Emmanuel Piñol, ni Manny Piñol, partner. Yung Rice Tarification Act. Oo. Tinutulan to, pero ipinili yata ito ni Secretary Dominguez. Kasi nakita niya na, sabi niya dito, and I quote, "It was from Dominguez where the crazy idea of free market came." Diba? He knows the craft, partner. So, yun nga, talagang tinutulan niya to because he knows na maaabuso ito, especially ng kartel. Diba? Kaya nilang i-manipulate yung supply. Kasi mangyayari ganito, partner. Okay, pinayagan ang importer. Diba? Kasi ang idea ngayon is pag maraming supply, bababa ang presyo, partner. So, pinayagan si importer. Pagka-import, partner, hoard. Pagka-hoard, partner, mataas pa rin yung presyo kasi na-hoard. Diba? Saka sila maglalabas, partner, habang mataas pa rin yung presyo. So, ganun pa rin. Diba? Hindi siya naibsan. Yung problema ng kakulangan, hindi naibsan ng importer kasi hino-hoard. So, yun yung hindi dapat nangyayari. Pero bakit nagagawa? When in fact, mataas ang confidential and intel funds ng OP, di ba? Rekomendasyon, partner, ni NEDA Secretary. Ang kanyang rekomendasyon, sabi pa nga niya, dapat ang gobyerno magrebisa sa kasalukuyang pagbubuwi sa bigas. Sabi ni National Economic and Development Authority, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, makakatulong ito para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Pwedeng magpatupad muna ng ang pamahalang pansamantalang pagbabawas sa buwis ng bigas para mapabagal ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Kasi siguro baka meron na siyang naaamoy dyan, partner. Kaya ganito ang nangyayari sa presyuhan ng bigas sa sa mga pamilihan. Kasi yung mga retailer, ibebenta lang po nila yan sang-ayon sa kanilang naging puhunan. Di ba? Kasi nasa palengke sila, partner, minomonitor sila ng DTI, ng DA. So, hindi nila po pwede basta-bastang itataas yung presyo kung hindi, yung kanilang puhunan dyan, medyo malaki din. Pero dapat, tama ka nga, partner, alamin kanino nanggagaling itong ganitong presyo. Bakit tumataas? Yan ang dapat iniimbestigahan. Diba? Ang hirap kasi, partner. Tingin ko, kaya naman talaga to i-solve, partner. Hindi tayo mahihirapan ng ganito, partner. Kung ito mga bakit smuggler tayo na umabot to, sa ganito, partner, ngayon? Parang napapabayaan yata, partner, diba? Kasi sabi nga natin, diba? Sabi mo nga, sa warehouse pa ni raid. Yung bang hiniraid nila talaga bang smuggler ng bigas? Paano kung may mapakita yung bayad pala yung tax, partner? O di napahiya na rin yung may-ari nun. Sabi ko, di mo na kailangang i-raid kasi, partner, for me,
kung saan matitrace, di ba? Matitrace na yan agad Mm-mm. Kung smuggle dyan, kung saan dinala yan, natitrace na yan. Kasi kausapin mo lang kung sino yung, o sabihin ko na hindi smuggle, yung totoong binigyan ng, na-approve ng pag-import. Doon sa nag-approve ng import partner, yung nabigyan ng yung mga importer, sabi ko nga, makikita natin kung saan nila dinistribute yan. O, di ba pag may nawawala, o di tingnan nyo yung warehouse to, kayo ba nagbebenta? Kayo ba nagbebenta o ano, kung naka-close yung tawag ito, yung bodega nila na as if hindi sila nagbebenta. O di may presumption talaga. Oo. Hoarding yun. Ano ba kasi ang benefits ng importation? Kasi parte ganito, marami din naman talaga na nasa industriya na admittedly, kailangan talaga ng importation. Because kulang na talaga tayo sa supply. Exactly. Yung local, kulang na. So, katulad dito gagayahin ko lang yung sinabi ni Jose Marichan, partner. Siya, sugar naman siya. Hindi talaga maiwasang hindi mag-import because kulang na ang supply. Bakit kulang ang supply? Hindi naman ito nangyari lang sa panahon ng PBBM. Noon pa, nawalan kasi talaga ng, yung sabihin mo na 100% na suporta sa mga farmers partner. Hindi ganon Hindi ganon yung bulto ng tulong, 'di ba? Kulang ang irigasyon. O sabi naman nila, meron mga irigasyon pero baka kulang. Tapos meron tayong mga bagyo-bagyo partner na nararanasan. So because of the kulang yung supply, hindi pwedeng manatili tayong kulang ng supply. So kailangan mag-import, 'di ba? Pero kung ito noong unang panahon partner gumanda na, 'di ba? Sige sabihin natin panahon ni Ferdinand Marcos senior partner, president. At that time, medyo masagana pa tayo, partner. Tayo pa yung nag-e-export, partner. Di ba? So, siguro kung nasusugan ito, na hanggang sa magkaroon ng magandang pag-aani, na nabigyan ng magandang suporta, partner, mukhang hindi tayo kukulangin. Di sabi nga nila, tayo pa yung tuturo before sa karatig bansa natin kung paano mag-tanim. Di ba? Mag-ani ng bigas. Ang isa, tingin ko po, paki-analyze nyo. Ito yung nakikita ko na pwede siguro naging dahilan kung ba't kulang na tayo ng pag-aani ng bigas. Partner. Ito, hindi sasabihin nila, malamang anti-porto. Pero yung pagbibigay ng lupa na maliliit sa farmers, partner, bilang owner, yung CARP na tinatawag natin, Comprehensive Agrarian Reform Law. Diba? Agrarian Reform Program. Kung naipamigay na sa ibang farmers partner, isipin nyo nga mga kayubi, itong farmers na nabigyan, let's say nabigyan siya ng 1 hektarya. Diba? Tapos kapos siya sa puhunan partner. Kasi nga hindi masyado naayudahan Kulang sa pataba. Diba? Sa fertilizer, kulang. Kulang sa mga seeds. Makakapagtanim ba siya kung as compared dun sa kung ang lupa ay nadasa dati pang may-ari na may puhunan. So, ang nangyayari, since kulang sa ayuda partner, diba? Kulang sa ayuda, yung lupa hindi natatamanan. Kasi minsan si farmer, lugi. Wala siyang kinikita di ba? Katulad niya, sabi niyo nga, medyo binabarat ng mga trader. So, kulang ang kita ng farmer. So, ang ginagawa minsan ng farmer partner, nagiging idle yung lupa. Hindi na natatamnan. So pag ito hindi natamnan at let's say magkakapit-bahay sila, 'di ba? Kasi dati sila magkakasama as farmer. Kapag hindi na ito natamnan, partner, pag nagiging idle, ibang idle to idle na lupa, okay? Pag naging idle yung lupa, hindi natatamnan, pwede siyang i-reclassify na, partner. Na hindi na siya agricultural. Commercial or residential na. Oo. So pag gano'n na nangyari, pwede na yung ibenta. Bibenta na yan, partner, kasi hindi na siya napapakinabangan as agricultural, pwede na siyang gawing golf course. Subdivision. Pwedeng ganun, partner. Na in a way, legal, pero yung kalupaan natin para sa pagtatanim, nagkulang. Pati yung farmers natin, partner, nagkukulang na rin. Kasi nga, medyo kulang yung ayuda. So yun. Tingin ko, isa yun. Sabi ni ma'am, importation is meant to lower the price because we will get it at a low price. Now, the tarification law was implemented. The price increased because of the tax, but the tax is for the mechanization program. Oo, Master Pogi, pero sabi dito sa ibang news yung iba daw na imported rice, mas mahal pa kaysa local.
'Di ba? Mm-mm. Maganda talaga sana, partner, kung kaya nilang i-implement ito. Kaya nga, Master Pogi, kung yan ang sinasabi, importation is meant to lower the price because we will get it at low price. Dapat ganun sana. Asa na itong mga imported na bigas? Na-hoard nga eh. Oh. 'Di ba? That's the Yan, problem. oo. Kaya yan din ang ano po ang tanong ng taong bayan, import tayo ng bigas kasi sinasabi nga medyo nakakaroon lalo na pag partner, Oo. pag panahon ng pagtatanim, 'di ba? Sinasabi okay, tapos may mga dumaan pa na kalamidad, partner, kailangan natin mag-import. Kaso nga lang wala ho tayo nakikita sa mga palengke. Baliktad ang nagiging sitwasyon. At mas lalo pang tumataas ang presyo ng bigas. So para kay partner? Oo. Oh. Partner, may nakita ko kanina. Naku, nawala na. Yung kadoktong ni Master Pogi. Sinabi niya na ang ugat ng importation na wala Pakibalik nga po, mga... Ayan, saan na siya? Ayan, Rodrigo Cabat, ang ugat pa rin yan ay importation. At sa pag-i-import ay may kumikita dyan. Kaya bilang isang magsasaka, mukhang may alam si Mama, si Sir, gobyerno na lang ang magbenta ng mura farm supply. Yun na nga, tingin ko dapat government to government. Kung talagang gusto nila ngayon, especially na medyo hindi maganda yung nangyayari sa supply ng bigas natin, government to government muna ang bumili, partner. Yun. Ayan, sabi ni Maylin, hindi nga po natutupad ang CARP. Actually, napakaganda talaga to. I mean, ito social justice to, partner. Pag-usapan namin to nung nasa political science ako Yung CARP na yan. Maganda talaga layunin yan. The problem is, hindi tama. Ang nangyari is, binigay lang. Oh, ayan, inyo na yan, title. Ganun lang. Yung talagang, yung todo to the max na utulong. Yung suporta, pagkatapos ng binigay nilang lupa, nandun pa rin yung suporta ng gobyerno. Diba? Ako, ang simpatya ko as of the moment, partner, nasa retailer Ako din, partner. Nasa retailer kasi binili nila, may resibo sila dyan Naghahanap buhay lang ang mga yan, partner. Diba? Naghahanap buhay lang din ang mga yan. Kaso nga lang, hindi nga, na-trace na ba ng gobyerno? Ano yun? Mga horde. Partner, na-trace na to. Yung smuggler, diba? Alam mo na to, diba, partner? Na-trace na to si Senator Raffy Tulfo. Your manifestation. Okay, Madam Chair, dalawa lang po ang aking issue dito. Dalawang katanungan, as a matter of fact. Ang una kong katanungan po is kung kakilala po or kilala po ng mga taga-DA itong mga pangalang babanggitin ko. Michael Yang, Andrew Chang, Lea Cruz, at Manuel Tan. Okay. Sino sasagot po sa inyo? 4 na names. Opo. Nyo yan, Kashmir. Sagutin nyo. Who will answer? Alam ko, Lea Cruz is connected with onion and garlic. What are the other names? Manuel? Michael Yang po, itong pinaka... ano pangalan? Pagdating po sa smuggling. Michael Yang? Michael Yang, Andrew Chang, Manuel Tan. Manuel Tan, Andrew Chang. Po ating mga taga-DA nandiyan, Madam Chair, mukhang all of a sudden nagkaroon sila ng amnesia o dili kaya nagkaroon sila ng dementia. May sasagot ba? Can you explain to them the names? Kasi mukhang nag-amnesia na nga. Opo. Si Manuel Tan po ay smuggler po ng gulay na naka-base po yung kanyang base ay Subic and Cagayan de Oro and Batangas. Si Lea Cruz po, MICP and Cagayan de Oro. Si Andrew Chang, MICP. Si Michael Yang, all over the Philippines. Lahat po ng puerto or port sa Pilipinas, meron pong ipinapasok na smuggled na gulay itong si Michael Yang. At ang nakakarating po sa akin, kaya hindi po nakakapagsalita, yung mga taga-DA, mukhang karamihan sa kanila ay friendship po. Friendship itong mga taong nabanggit ko. Kaya siguro po, wala sila maisabi. Si Lea Cruz. Lea Cruz po sa MICP po to at Cagayan de Oro. Ito pong si Manuel Tan, Subic, Cagayan de Oro, and Batangas. Ito pong si Andrew Chang, MICP. Ito pong si Michael Yang, sa lahat po ng port sa Pilipinas, meron po itong inismagel.
MICP, POM, Batangas, Cagayan de Oro, Subic, lahat po. Ito atang pinaka-kingpin pagdating po sa smuggling ng gulay. Itong si Michael Yang, excuse me. At itong si Michael Yang, mahilig daw ho itong maging kaibigan ng mga taga-DA. Hindi naman po lahat, pero halos lahat po atang mga taga-DA dyan, lalo sa enforcement o sa inspection, monitoring, mukhang kaibigan niyo po ata. Kaya nga po, yung mga taga-DA ngayon, wala pong gusto magsalita. Sir, personally, I do not know the people that you have mentioned, but regarding po sa ating efforts on kung nabanggit niyo po, sir, ay nag-i-smuggle po sila. Kami po sa DA, in coordination po with the DA Intelligence and Enforcement Unit, at ang ating pong AMAS ay simula po nung tayo po ay na-designate sa BPI 2 months ago, ay tuloy-tuloy po ang ating efforts, sir, sa pakikipagtulungan sa kanila upang ma-prevent po itong smuggling. Actually, sir, meron din po kaming mga reports nga dito na dala. And also, ginagawa niyo monitoring. On the other hand, tuloy-tuloy po ang pag-smuggle ng gulay nitong 4 na mga tao na aking pong nabanggit. Now, kung talagang tuloy-tuloy po ang ginagawa niyo monitoring, sana po marami na ho kayong nahuli. Kasama po yung Bureau of Customs. Sana po nakabasa na ho tayo ng mga press releases tungkol po dun sa mga gulay na naharang nyo. Kasi po, bare months, alam naman po natin siguro lahat, lalo po kayo, bare months dito po malakas yung importation ng lahat ng klaseng mga kargamento, lahat ng klaseng produkto. Pero dito po lumalakas din po yung importation ng mga gulay at karamihan po ay mga smuggled. So ito pong si Michael Yang, pag-alagala lang po ito sa MICP, ito pong si Manuel Tan, ito pong si Andrew Chang, alam po ito ng mga taga Bureau of Customs at alam ko po, alam nyo mga ito, kilala nyo mga ito. Hindi nyo kilala personally siguro, pero kilala nyo po na smuggler ito na pwede nyo naman pong bantayan ang kanilang mga kargamento, pwede nyo naman po i-monitor ang kanilang mga shipment. Alam niyo naman po yung kanilang mga consignee, di po ba? Although marami mga consignee ito, gumagamit ng paiba-ibang consignee, pero there is a way to monitor who are the consignees being used by these people. Alam niyo na po yan. Matagal na po kayo sa DA siguro. At siyempre, pwede naman po kayo makipag-usap sa mga taga-CIIS, sa mga taga-Bureau of Customs para masiguro na ginagawa niyo po talagang trabaho niyo. Kasi sa ngayon, sir, sorry ang tingin ko, moro-moro lang po yung mga pinagsasabi nyo ngayon dyan when it comes to smuggling that you're doing something. Well, maybe you're doing something but you're not doing enough. That's what I'm trying to say, sir. Nagbigay siya naman pangalan. Sabi nga niya, pati yata mga mambabalot, magtataho. Kilala ang mga smuggler. Di ba? So, bakit hindi nakikipag-coordinate ang DOJ kay Senator Raffy Tulfo? Mukhang maraming ebidensya si Senator Raffy Tulfo sa mga rice na to, smugglers na to, agri-product smugglers. So, di ba kung may alam siya kasi nabanggit niya sa Senado, ba't di makipag-coordinate ang DA, ang DOJ, di ba? Kay Senator Raffy Tulfo. And I think Senator Raffy Tulfo can be a witness. Kasi meron siya mga dokumento. So, hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Alas 7:30 hanggang alas 9 ulit tayo mga kayubi, ha. Samahan natin ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay po ng serbisyong legal at pagtalakay sa mga usapin na may pakialam ang taong bayan. May mga humahabol pa rito. Fair is fair, partner. At si Richie Rich, ayan. Mga kasama, ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, at ito pa rin ang Usapang Batas. Abogada ng Bayan, Attorney Claire Castro at Radyoman Rod Marcelino para sa Usapang Batas. Usapang Batas.